Minamahal ko mga kapatid, napakarami kong kilalang mga tao na hanggang ngayon, napakahirap akaying maglingkod sa simbahan. Hindi naman ako para dyan. Hindi ako mabait, Father. Hindi ako banal. Magsimba ka. Father, baka masunog ako. Ang tanong, kailan ka magiging karapat-dapat? Kahit nga kaming mga pari, hindi karapat-dapat. Ang paanyaya ni Jesus ay napakasimple, sumunod ka sa akin. Dahil kung ikaw man ay magbabagong buhay, hindi yan hinihintay bago ka sumunod. Ang pagbabagong buhay ay ginagawa habang ikaw ay sumusunod. Dahil hindi mo kayang mag-isa na baguhin ang sarili mo, kaya ang pag-akay ni Kristo ay may kaakibat na pangako na kung hindi ka man karapat-dapat, tutulungan kita na maging karapat-dapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang tao na ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ng inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kahit saan po kayo pumunta ngayon, lagi kayong hahanapan ng requirements at qualification. Pag nga lang po kayo pumunta dito sa opisina ng parokya, magpapakasal ka, papabinyag ka, kukuha ka ng mga ganiring certificate, may requirements. Tama o mali? May mga kailangan kang ihanda. Kapag mag-a-apply ka ng trabaho, bukod sa requirements, merong tinatawag na qualifications. Pakisabi nyo nga, qualifications. Ibig sabihin may pamantayan ng pagpili para ikaw ay matanggap sa trabaho. Ang tanong ko'y ito, bakit sa ebanghelyo natin ngayon, si Mateo ay tinawag ni Jesus na para bagang wala man lamang requirement at qualification? Mind you, nakita lang siya ni Jesus na nakaupo sa paningilan ng buwis kung saan siya nagtatrabaho. At sabi sa kanya ni Jesus, simpleng-simple, "Sumunod ka sa akin." Hindi sinabi ni Jesus na magbagong buhay ka muna at saka ka sumunod sa akin. Hindi sinabi ni Jesus na magpakabait ka muna at saka ka sumunod sa akin. Hindi sinabi ni Jesus na kailangan mo munang gawin ito at ito bago ka sumunod sa akin. Ano lang ang sabi ni Jesus? 3 salita. Ano ang 3 salitang ito? Sumunod ka sa akin. 4 pala yun. Minamahal ko mga kapatid, napakarami kong kilalang mga tao na hanggang ngayon, napakahirap akaying maglingkod sa simbahan. Hindi naman ako para dyan. Hindi ako mabait, Father.
Hindi ako banal. Magsimba ka. Father, baka masunog ako. Ang tanong, kailan ka magiging karapat-dapat? Kahit nga kaming mga pare, hindi karapat-dapat. Ang paanyaya ni Jesus ay napakasimple, sumunod ka sa akin. Dahil kung ikaw man ay magbabagong buhay, hindi yan hinihintay bago ka sumunod. Ang pagbabagong buhay ay ginagawa habang ikaw ay sumusunod. Dahil hindi mo kayang mag-isa na baguhin ang sarili mo, kaya ang pag-akay ni Kristo ay may kaakibat na pangako na kung hindi ka man karapat-dapat, tutulungan kita na maging karapat-dapat. Ang nais ni Jesus sa kanyang mga tinatawag ay hindi maging perpekto kaagad, kundi sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya, unti-unti ay magpakabuti, unti-unti ay maging banal. Kaya ito yung paalala ko sa lahat ng mga naglilingkod sa simbahan, lalo na sa mga lectors and commentators natin na sasailalim sa paghubog, pagninilay at banal na pagsasanay sa araw na ito. Yes, our Lord called you despite of who you are and despite of your imperfections. But every day, try your best to be perfect as your Heavenly Father is perfect. Hindi excuse na tinawag tayo ng Panginoon sa kabila ng ating kahinaan na tayo'y mananatili lamang sa ating kahinaan. Tinawag tayo ni Jesus sapagkat may nakita siya sa atin na maaaring hindi natin nakikita sa ating mga sarili o hindi nakikita ng ibang tao sa atin. Ang nakita ng mga Pariseyo at ng lahat ng mga tao kay Mateo, isa siyang publikano, maniningil ng buwis, sa mata ng mga Hudyo isang traidor sapagkat nagtatrabaho para sa mga dayuhang mananakop sa kanila. Pero ang nakita ni Jesus ay isang tao na magaling sa kalkulasyon, isang tao na magaling magsulat. Noon ang isinusulat niya yung mga utang ng mga tao. Noon, ang kinukwenta niya ay ilan pa ang kulang na dapat bayaran ng iba. Subalit nang siya ay hinirang ng Panginoon nung siya'y pinili ni Jesus, ang kinukwenta na niya ay ang hindi mabilang na biyaya ng Diyos. Ang isinusulat na niya ay hindi ang pangalan ng mga may utang, kundi maging ang pangalan ng mga taong nakasalamuhan ni Jesus na pinatawad sa kanilang utang sa Diyos, pinatawad sa kanilang mga kasalanan. Sapagkat siya mismo naranasan ito. Kaya nga sa iba, ang pinakamahabang ebanghelyo sa apat na naisulat ay kay Mateo. Bakit? Siguro sanay siyang maglista ng mahaba. Maraming detalye kay Mateo sapagkat kapag naglilista ka ng utang, lahat din ng detalye, lahat ng point dapat nakalagay. Tama o mali? Kaya may nakita si Jesus kay Mateo na maaaring hindi niya nakita sa sarili niya at hindi nakita ng ibang tao sa kanya. At yun ang panghawakan ninyo, minamahal kong mga kapatid. Nagsisimba ka araw-araw, nagdadasal ka palagi, pero ang nakikita sa iyo ng ibang tao, hindi ka bumabait. Naglilingkod ka sa simbahan, pero hindi nagbabago ang tingin sa iyo ng ibang tao. Huwag kang mag-alala. May nakikita ang Diyos sa iyo na hindi nakikita sila. May nakikita si Jesus sa iyo na maaaring hindi mo rin nakikita sa sarili mo. At sa araw na ito, sa kamahal-mahalang puso ni Jesus, dumulog tayo na sana'y makita natin sa ating mga sarili kung ano ang nakita sa atin ni Jesus. At yun yung panghawakan natin. Sometimes, we are too weary, masyado tayong abala, masyado tayong nag-aalala sa kung ano ang pagtingin ng ibang tao sa atin. Pero hindi naman yun ang mahalaga. Ang mahalaga ay kung ano ang tingin sa iyo ni Jesus. At sana kung paano ka tinitingnan ni Jesus, ganun mo rin tinitingnan ng ibang tao. Huwag kang palaging nakatingin sa pangit, kagaya ng mga Pariseyo. Palagi nga sinasabi ko,
Kapag pangit mong tingin sa kapag palaging pangit ang tingin mo sa ibang tao, ibig sabihin ganyan din ang tingin mo sa sarili mo. Pangit ka din. Pero kapag maganda ang pagtingin mo sa ibang tao, ibig sabihin maganda ang nakikita mo sa sarili mo sapagkat iyan din ang nakikita ng Diyos sa iyo. Kung paano tiningnan ni Jesus si Mateo, ganun mo rin tingnan ang pagtingin ni Jesus sa iyo. At kung paano maganda ang pagtingin ng Diyos sa iyo, sana maganda rin ang pagtingin mo sa kapwa-tao. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message nito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.